This is a very dangerous energy for some of you guys. Kasi for some of you, parang merong nananabotahe sa inyong relationship, mga kapiksi, no? Lalo na kung LDR kayo, guys, pwedeng may sumisira, parang merong gustong sumira dun sa relationship nyo. So, let's say, for example, pwedeng nagkakaroon ng third party for some of you, no? Maaaring nagkakaroon ng third party sa iyo or sa kanya, ganyan. Or parang third party na hindi kabit, let's say for example mga kamag-anak, lalo na kung meron kayong issues within the family. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Love Life Reading para ngayong July para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So uunahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga pwedeng maka-influence sa love life nyo. Alright, so meron tayong young male and beauty queen. Pwedeng he-she yung relationship nyo guys. Pwedeng she-she, pwedeng he-he. Mga kapiksi, okay? So meron tayong beauty queen energy and young male. For some of you, pwedeng ikaw yung energy mo ito. Mga kapiksi, kung ikaw ay babae. Mga 90% kasi ng population natin guys is mga babae, okay? And then, ito naman, young male, pwedeng ito yung person nyo guys. Or pwedeng ikaw ito. Not necessarily bata, pero pwedeng mas may edad kayo sa kanila. Or pwedeng baka may pagka-immature pa ito pagdating sa relationship. Mga kapiksi, ibig sabihin parang pwedeng hindi masyadong seryoso, laro-laro, ganyan. Or hindi masyadong responsible pagdating sa love life, mga kapiksi. Okay? And you may also be dealing with a long distance relationship dahil sa pera guys. So pwedeng long distance kayo ng person mo, pwedeng ikaw yung nasa malayo or siya yung nasa malayo, and ang reason nito is para sa pera. So common naman yun sa ating mga kababayan, no? Nag-abroad para mas malaki yung sahod. So for some of you, maaring ganyan kayo guys. Pero yung iba sa inyo, kahit na hindi kayo long distance, pwedeng dahil sa pera, pwedeng nakaka-impluwensya yung pera dun sa inyong relationship, yung financial goals, yung money aspect, ganyan. Pwedeng nakaka-influensya sa inyong relationship. Baka priority yung pagtatrabaho or pagninegosyo, pagkita ng pera, in short, kabuhayan. Pwedeng from friends to lovers kayo nitong person mo, mga kapiksi, or pwedeng galing kayo sa friendship. Well, kaya nga friends to lovers, no? Pero matibay yung inyong connection ng person mo kasi nga sometimes kasi ganun, kapag galing kayo sa friendship tapos naging lovers kayo, since kabisado nyo na yung isa't isa, mas matibay na yung nagiging connection nyo, mga kapiksi. Okay? For some of you naman guys, maaaring magkita kayo nitong person mo, lalo na kung LDR kayo, kasi nga diba yung LDR, yung iba sa inyo LDR, so baka umuwi yung person mo or baka umuwi ka, ganyan, tapos magkita kayo ng person mo. So, yan yung mga pwedeng maka-influence sa love life nyo, Aries. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, tingnan natin yung love energy nyo guys ngayong July. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, 20% discount tayo until June 30. So, avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda ng course. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. 30% discount guys until June 30. Avail nyo na guys, sobrang ganda. Meron na tayong success stories mga kapiksi. So, Aries guys, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread mga kapiksi. Ito yung ating love energy guys. So, for some of you guys, nakikita natin na maganda yung connection nyo with your partner or specific person, pero nagkakaroon kayo ng problema or challenges mga kapiksi. This is a very dangerous energy for some of you guys, kasi for some of you parang merong nananabotahe sa inyong relationship mga kapiksi, no? Lalo na kung LDR kayo guys, pwedeng may sumisira, parang merong gustong sumira dun sa relationship nyo. So let's say for example, pwedeng nagkakaroon ng third party for some of you, no? Maaaring nagkakaroon ng third party sa iyo or sa kanya, ganyan. Or parang third party na hindi kabit, let's say for example mga kamag-anak, lalo na kung meron kayong issues within the family. So kung meron kang issue sa family mo or siya merong issue sa family niya, or yung family mo may issue sa kanya and vice versa, parang nai-involve yung family and sinisiraan, no? So let's say for example, kung ikaw yung nasa abroad, baka sinisiraan ng pamilya mo yung person mo sa'yo, mga nagsusumbong ng kung ano-ano para maghiwalay kayo, ganyan, or vice versa, pwedeng baliktad, kung siya yung nasa abroad, baka ikaw yung sinisiraan ng pamilya niya sa kanya para magkahiwalay kayo or something like that, okay? Parang gusto nilang kontrolin yung relationship nyo guys, or gusto nilang kontrolin yung anak nila, lalo na kung magulang, para sa kanila ipadala yung pera. Sabi ko nga sa inyo guys, meron kayong money issues, no? Especially kung nasa abroad, kasi malaki yung kinikita, no? So baka gusto nila sa kanila ipadala yung pera, ganyan, or walang kahati. And yun yung nakikita natin na nagiging cause ng inyong issues, no? Yung mga nakikisawsaw, mga nakikialam, mga kapisi. And dahil siya nagkakaroon kayo ng mga trust issue dun sa person mo, parang parang feeling mo, naniniwala yung person mo dun sa paninirang ginagawa sa'yo. Excuse me. Ginagawa sa'yo. Excuse me guys, pasensya na pag naikab ako. Yung ginagawang paninira sa'yo, kaya parang medyo lumalayo din yung loob mo dun sa person mo, to the point na parang binablock mo siya or ayaw mo siyang makausap, ganyan. So kayo yung nagsasuffer. Nagets nyo ba? Kasi ibig sabihin nagtatagumpay yung mga third party dun sa intention nila na sirain yung relationship nyo. And kapag na-trigger kayo sa kanila and naniwala kayo sa kanila or nagpadala kayo sa kanila, kayo yung matatalo, mga kapiksi, okay? Pero nakikita natin na gusto ng mahal na mahal ka ng person mo, at least gusto ng person mo na ipaglaban yung relationship nyo, mga kapiksi, and umaasa siya na maging ma-okay kayo despite ng mga problema dun sa relationship, guys, okay? So yun nakikita natin, mga kapiksi, kumbaga parang ayan itong person mo nababalisa ito, nag-iisip ito dahil dun sa mga nangyayari sa inyo guys. So kung nababalisa kayo, especially kung nababalisa kayo guys, asahan nyo yung kabilang party balisa din because of thought transmission. So if iniisip nyo sila and iniisip nyo yung mga problema nyo, ganun din yung person nyo, mga kapiksi. So make sure na ayusin nyo yung pattern of thoughts nyo, kasi whatever you're thinking, they're picking it up, mga kapiksi. Pero itong person mo, balisa ito sa kakaisip ng mga problema, guys. Especially kung napapansin mo, let's say for example, baka ini-stalk mo siya sa social media, nakikita mo lumalabas-labas siya with friends, nagiinom-inom siya, yun yung niya, coping mechanism, mga kapiksi. What you see is what you don't get, no?
ibig sabihin, kung ano yung nakikita mo, hindi yun yung totoo, lahat ng nakikita mo. Kasi sometimes, di ba, nakikita natin, nagpo-post ng mga pictures sa social media, iniisip natin, binibigyan lang natin ng isip na, oh, masaya siya, iniisip niya mas gusto niyang kasama yung mga barkada niya, masaya siya doon, etc. etc. Pag sa akin, wala siyang time, laging galit. Pero yun yung coping mechanism nila, mga kapiksi, para makalimutan nila yung problema nyo sa relationship. Kasi puro pag-aaway kayo. Ito yung parang never ending kasi for some of you, no? Parang never ending paulit-ulit na nangyayari yung mga issues nyo, guys. Kaya parang medyo nagsasawa na rin yung person mo sa kakakuda, guys, diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wala namang patutunguhan yung pag-aaway, lalo lang lalala yung inyong sitwasyon, mga kapiksi. Pero magiging maswerte din kayo dito. Actually, maswerte kayo dun sa person nyo, no? Lalo na kung pinaglalaban nila yung inyong relationship, mga kapiksi. Kasi itong person mo, kung umiiwas siya sa'yo, yun ay dahil aligaga siya. Aligaga itong person mo, kung feeling mo ayaw niyang makipag-usap sa'yo, ayaw niyang pag-usapan yung sitwasyon niyo, yun ay dahil aligaga, burido, lalo na kung ninangarag mo siya ng bunganga mo, alam mo na, yung mga ganun, no? Gusto nitong matahimik, mapag-isa, tapos pagkalmado na yung sitwasyon niyo, mga kapiksi, kakalma din siya and makikipag-usap din siya ng maayos sa'yo. Kasi sabi ko nga sa inyo, guys, mahal kayo ng person mo, okay? And ipaglalaban niya kayo. Pero wag mong sabayan ng bunganga, no? Sa mga nakaka-resonate, although hindi naman lahat kayo bungangera or hindi naman lahat kayo bungangero, no? Pero kalma, guys, no? Kalmahan nyo lang para maayos yung problema nyo, okay? So comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Pero one thing for sure, guys, is nakikita natin dito talaga na mahal kayo ng person nyo and umaasa yung person nyo na maging maayos yung lahat para sa inyo, okay? So comment down below, guys. I-comment nyo sa baba, main mahal ako ng person ko, main magkakaayos kami, ganyan. Pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin, guys, no? Para maging maayos yung relationship nyo. Tingnan natin yung mga love messages or love advice para sa inyo, Aries. Soulmate, ayan, no? Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. Sabi ko nga sa inyo, guys, kaya nga kitang-kita ko naman yan dito sa energy nyo, mga kapiksi, no? Talagang parang meant for each other kayo. Probably because nga soulmate kayo nitong person mo, mga kapiksi, and matibay talaga yung connection nyo, okay? So wag na kayong magpa-apekto dun sa mga naninira, guys, kasi pag sabi ko nga, pagka nagpa-apekto kayo sa kanila, talo kayo, okay? Boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow, okay? So kailangan mag-set din tayo ng limitations, mga kapiksi. If meron kayong proof, no? Let's say for example, nag-send ng screenshot sa'yo si person mo, ito yung mga confidence na sa akin, ganito, ganyan. Kausapin nyo direkta yung tao, mag-set kayo ng boundaries, no? Pero wag nyong awayan. Guys, iba yung pakikipag-usap ng maayos kasi dun sa pakikipag-away. Sabihin nyo, bakit nila ginagawa yun? Ask nyo sila, why are you doing this? Bakit mo to ginagawa? Meron ka bang problema sa akin? May issue ka ba sa akin? Kasi kung ano yun, pwede naman natin pag-usapan, pero wag mong sirain yung relasyon namin ng asawa ko o jowa ko, diba? Yung mga ganun. Pero again, guys, no, be on top of your head, not on your emotions, mga kapiksi. Kasi pag nagpadala kayo sa bugso ng damdamin nyo, walang maayos na relationship, baka puro away yung maganap sa nyo. Ayan, no, stay optimistic, maging positive lang, mga kapiksi. Positive thinking and faith will bring romance into your life. Especially dito sa relationship na to na maraming negatibong nagaganap. Very important talaga yung pagiging optimistic, mga kapiksi, kasi kapag kayo ay, again, sasabihin ko na naman, guys, kapag kayo ay trigger sa mga kanigahan, sa mga naninira sa relasyon nyo, kayo yung magsasuffer, hindi sila. Kasi yun talaga yung intention nila. Intention talaga nila na sirain yung relasyon nyo.
So, wag kayong trigger sa kanila, wag kayong magpa-apekto, kiber lang sa kanila. Basta kayo, stay focused sa inyong relationship, sa iyong person, okay? Para mas maging maayos ang inyong pagsasama. Alright? Okay, so comment down below, Aries, if story nyo ba to, if love story nyo ba to. I-mind nyo to, mine, soulmate, yan, mine. Mahal ako ng person ko, swerte ako sa person ko, may pag-asa pa kami ng person ko. Yan, i-mind nyo yan guys sa comment section. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dito. Guys, ito yung ating mga relationship subliminals na lagay ko dyan. Pakinggan nyo. Makakatulong sa inyo guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.